Sabi mo sa'yo kalagay ng totoo? O yung inuuto ka? Diba? Praise the Lord. Kaya nga, naku, magcho-church na ako. At sana itong church ito ay mabansagan na dito ang church na hindi nag-uutuan. Naku, makapagsimba na at makakarinig tayo ng katotohanan. Amen? Hindi ako dito para mag-share sa inyo ng tungkol sa mga bagong TV, bagong sapatos. Tad-tad na ang media, tad-tad na tayo sa lahat na nakikita natin sa araw ng Kapaskuhan na focus na sa mga material na bagay. May paborito kong artwork, hindi ko lang sayang. Ni Banksy ang pangalan niya, na may image ni Jesus Christ. Siguro nakita niyo na to. Nasa Facebook to. May mga nag-share na nakapako. Tapos sa kaliwat kanan niya, may dalang mga gifts. Yung Christmas, yung mga regalo. Na ang ganda, napaka-powerful nung image. Kasi imbis na si Christ ang nagiging center, hindi na siya, kundi yung mga bagay sa mundo. Napakatalino ng kalaban na ilihis tayo sa katotohanan. May senior si Yvette doon sa katribo yata na parang, anong tawag doon sa bilog sa Christmas ay yung bilog na dahon, yung bilog. Meron ako dyan sa Truffle House, yung pagpasok niyo ng pinto. May gano'n na senior siya, yung kalahati, yun. Tapos yung kalahati, yung koronang tinik ni Jesus. Nakalagay doon sa kabila, senior na Ebete, season. Yung Christmas decoration. Tapos dun sa kalahati ay yung koronang tinik, reason. Napakagandang mensahe kasi ang reason ng Christmas dapat ay tumutusok sa puso natin na kaya siya isinilang ay para mamatay para sa iyo. Diba? Yun ang dahilan ng Christmas. Sabihin ba, napaka-morbid naman yan. Wala tayong magagawa. Ganun talaga. Isinilang siya para mamatay para sa atin. Okay lang sana kung simpleng kamatayan. Pero pag tingnan ninyo sa history, ang pagkamatay, yan, kay Banksy. Di ba napaka-powerful? Yan ang art. Ganyan ka-powerful ang art. Contrasting, suffering, at saka rejoicing. Rejoicing yung hawak kasi may mga material things, pero suffering image na nakikita, nagtatalo sa isipan ng tao. Diba? Pero napaka-powerful. Art yan ni Banksy, hindi ko lang kung ilang milyon na yan. So mga kapatid, yung pag-usapan natin ngayon, pag-usapan natin yung relasyon natin sa Panginoon, kung ito ba ay totoo o hindi. Kasi, di ba, last time, pagkatapos ng Level Up series, may naisingat akong isang preaching na ang title ay, Nananampalataya ka ba o nananamantala? Nalala niyo yun? Ngayon, itutuloy natin yung Level Up series. Actually, part 2 ng Level Up series sa John chapter 6. Tayo po lahat ay tumayo. Mga kapatid, stand up and then basahin natin ang Word of God. Sa John 6:27, sabi po dito, huwag ang pagkaing nasisira ang inyong pagtrabahuhan o pagsikapan, kundi ang pagkaing hindi nasisira na nagbibigay buhay na walang hanggan. Yan ang ibibigay sa inyo ng anak ng tao sapagkat pinapakita ng Diyos Ama na siya ang may ganitong karapatan. Let us pray. Lord, salamat po sa umagang ito. Salamat sa iyong salita. Samahan niyo nga po kami at turuan ngayong umagang ito upang maging kapaki-pakinabang, Panginoon, ang bawat oras, bawat minuto na nandito kami sa iyong presensya. Gabayan niyo nga po kami at ikaw ang mataas ang iyong salita, ang matanim sa aming mga puso. Itong panalangin namin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Lahat ay magsabi ng
Amen and amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Ngayon pa man, kahit hindi ako naniniwala sa araw na ito, sa araw na sa season na to, babatiin ko pa rin kayo. Merry Christmas po. Merry Christmas. Alam nga naman sa summer ako magaganon. Nakakatawa naman yun. Si Pastor Glenn, nagme-Merry Christmas sa summer. Eh, kahit pa yun ang katotohanan, baka nag-iisa lang ako mag-celebrate ng ganun. Hindi naman din naman kalooban ng Panginoon na hindi tayo relational. Dapat tayo ay relational, mga kapatid. So dito, sa 27, kung inyong pag-aaralan po, bigyan nyo ng time pag uwi ninyo, may mga Bibles naman tayo sa ating cellphone at meron naman tayong mga hard copy na Bible na kagaya nito. Basahin nyo na po yung buong chapter 6. Maganda po kasi yung istorya dyan. Pero kung titingnan nyo, nagsimula yan sa pagpapakain ng 5,000. Maraming historians at theologians at Bible scholars na nag-agree na hindi lang po 5,000, more or less 20 to 25,000 po ang pinakain ng Panginoong Jesucristo. Taas po ang kamay na nakapagpakain na ng 25,000. Wala pa. Diba? Wala pala kayo kay Jesus eh. Diba? Nakapagpakain siya ng 25,000. So, nung nakapagpakain siya sa kapangyarihan ng Panginoon, natuwa yung mga tao dahil nabusog sila. Noong nire-research ko nga to, hindi pala sila umuwi. Kasi hindi nila nakitang umalis si Jesus. Natatandaan nyo, pinapauna ni Jesus yung mga alagad sa bangka, pinapauna na. Pero si Jesus hindi sumakay. Kaya alam ng mga tao, hindi umalis si Jesus. Kaya yung mga tao sa ilang na nakakain at nabusog, hindi umalis. Kasi hindi umalis si Jesus eh. Hindi kami aalis. Kasi may kinabukasan pa. Nakakain tayo ng tanghali ang kahapon, baka may umagahan ngayon. I-research nyo, hindi pala umalis yung mga tao. At nung malaman nilang wala si Jesus doon, hinanap nila si Jesus. Sa kabilang tawid dagat na doon na natagpuan, sa Capernaum. Kasi yun naman talaga alam nila na si Jesus doon nagbe-base. Doon siya nakatira sa Capernaum. So alam nila na baka nandun sa kanyang lugar. Pinuntahan si Jesus ng mga taong nakakain. So most probably, sumunod na doon, nagpunta doon, ay libur-libur rin para makita siya. Na makita nila si Jesus, ito na nga yung sa 25 ng John 6, na makita nila si Jesus sa ibayo ng lawa, siya'y tinanong nila, Guro, kailan pa kayo nandito? Parang, Lord, umalis na pala kayo doon. Kailan pa kayo nandito? Sumagot si Jesus, totoo ang sinasabi kong ito. Alam niyo po, si Lord minsan kapag tinatanong ng tao, iba ang sagot niya. Ang tanong kailan ka pa nandito? Hindi niya sinagot yun. Kasi ang Diyos ay hindi sumasagot sa mga tanong na hindi mo naman pakikinabangan ng sagot. Ano naman kung malaman mo kung kailan pa siya nandito? May pakinabang ka? Di ba? Kung sasagutin ni Jesus yun, pwede naman niya sagutin kung kailan pa siya nandun. Kaso wala naman pakinabang ang tao pag sinabi niya yun. Amen? Dito, makita natin si Lord, kapag sumasagot sa atin, kaya napaka-importante ng bawat salita ng Panginoon, kasi bawat salita ng Panginoon may kabuluhan. May kapangyarihan. At sumagot siya, totoo sinasabi kong ito, hinahanap ninyo ako, hindi dahil sa mga himalang nakita ninyo, kundi dahil nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Okay sana kung hinahanap niyo ako dahil sinasabi ng mga tanda na ito ang senyales na ako ang Mesiyas, ito ang mga himala na nagpapatunay na ako'y sinugo ng Diyos. Pero hindi niyo ako hinahanap dahil sa power na nakita niyo. Na hinahanap niyo ako dahil nagutom kayo, nabusog kayo, at ngayon gusto niyo uli kumain. Yun ang istorya dito. Kaya sabi niya, sa ibang salin ng Tagalog, makikita niyo yung salitang magtrabaho. Sa ibang salin kasi, tingnan ko mahanap po sa internet ha. Ito. Pagsikapan pa rin eh. Merong magtrabaho eh. Ito, ang version ay ASND. John 6:27,
ASND version. Huwag kayong magtrabaho para lang sa pagkain nasisira. Di mo, pagsikapang kamtan, ito nasa internet, may version talaga. ASND. Huwag kayong magtrabaho para lang sa pagkain nasisira, kundi para sa pagkain hindi nasisira. Nakalagay po sa Bible, kailangan magtrabaho ang lahat. Sabihin mo sa kalapit mo ngayon, may trabaho ka? Kalooban ng Diyos na magtrabaho ka. Tanungin mo uli, may trabaho ka? Ngayon, kapag palagay mo'y wala, sabihin mo, trabaho. Huy! Trabaho. Ano? Titig? Ano? Nganga? Ano ka? Parang yung kwento ng mga Pilipino na si Juan Tamad na nasa ilalim ng puno ng bayabas at hinintay bumagsak ang bayabas sa kanyang bibig. Hoy, kilos! Hello? Di ba? Sabi dyan nung Panginoon, sa Tagalog, kung may mapapakita tayong Tagalog, sa pawis, kakain ka, magpapawis ka. Sa pagod at pawis, pagkain mo'y manggagaling. Maghihirap ka hanggang sa malibing. Dahil sa alabok ka, doon ka nang galing, sa alabok, babalik ka rin. Hanggang ngayon, ang salitang ito ng Panginoon nating Ama, hanggang ngayon ay nangyayari. No? Kung ang gusto mo'y trabaho na walang hirap, illegal lang pasukin mo. Kapag may nasasabing, ito, sali kayo sa aking business, kikita kagad kayo ng 5 milyon. Scam. Kaagad. It's too good to be true. Hindi ka man lang nagpawis kahit isang butil, kikita ka ng 1 milyon, mag-isip-isip ka. Sabi ng Panginoon, huwag kayong magtrabaho. Huwag kayong magpagod, magpawis sa mga pagkaing nasisira o sa mga bagay na nasisira. Anong mensahe ng Panginoon ngayong umagang ito sa bawat isa mga kapatid? Ang title nga pala na sinashare ko sa inyo, hinahanap mo ba siya? Kasi ang title lang sa Bible ko dito, hinanap nga ng mga tao. Hinanap ng mga tao si Jesus. So tayo nandito sa church, pumunta tayo dito. Ang tanong, ang title, hinahanap mo ba siya? Tanungin mo yung kalapit mo, hinahanap mo ba ang Diyos? Obviously naman, napakapalad natin, maraming taong hindi nakapagsimba dito sa lugar na to. Ibig sabihin, maraming tao talagang hindi naman naghahanap. Pero tayo, naghahanap tayo. Kaya tayo nandito, hinahanap natin siya. Hindi po yun ang kompletong title. Meron pa pong kasunod. Bakit mo siya hinahanap? Di ba, meron na po naghanap sa inyo? Naranasan niyo na pong may naghanap sa inyo? Ay, hanap ka na ano? Ha? Hanap ako? Ayun, yun ang kadalasan naghahanap. Ay, kasalanan niyo yun, kaya kayo nahanap. Hindi naman kayo dapat hahanapin ng Bombay Sabi ng Bombay, ako una mo hinanap, kaya ikaw naman, susunod kong hanapin. Di ba? Di ba naranasan nyo na hinanap kayo? Di ba ang tanong nyo, ay bakit daw? Tama? Kasi may dahilan, bakit mo ako hinahanap? Di ba? Hinahanap ako lagi ng misis ko Lagi yung saan ka na? Magme-message siya nakalagay, saan ka? Sasagot naman ako, mismo ako. May dahilan kaya ka hinahanap ng tao. Hello? Hinanap ng tao si Jesus. Si Jesus lagi nakatingin sa puso. Alam niyo ba na pagpunta natin sa church na ito, dito sa lugar na to, tinitingnan ng Diyos, hindi yung kanta mo.
Hindi tinitingnan ng Diyos kung anong suit mo ngayon. Ang tinitingnan ng Diyos, bakit ka nandito? Bakit ka nakikinig ng salita ko? Bakit ka umattend? Bakit mo ako hinahanap? Yun din ang tanong niya sa mga taong ito na naghanap sa kanya, na tumawid, yung iba kasi namangka ay tumawid, yung iba naman naglakad, yung walang bangka. Ang tanong ni Lord, sinagot niya na kagad. Dapat kasi ang tanong Lord, hinahanap namin kayo. Di ba? Okay. Hindi kailan ka pa nandito, Lord? So ang sinagot ni Lord, yung tanong sa bakit mo ako hinahanap. Yun ang sagot niya. Tingnan niyo ang sagot, kaya naman kayo nandito. Hindi dahil sa mga himalang nakita niyo. Kaya kayo nandito kasi gutom kayo, gusto niyo uling kumain. Di ba? Hindi ba yun ang ibig sabihin kahit binago ko ng konti? Yun din ang ibig sabihin doon. Kasi sabi dito, nakakain kayo ng tinapay kaya kayo nandito. Gusto niyo uling kumain. Di ba? Dahil nakakain kayo. Dahil nakakain kayo. Sinusundan niyo ako dahil nakakain kayo. Hinahanap niyo ako dahil nakakain kayo. Kaya kayo nandito dahil sa gusto niyo. Nabusog kayo. Kaya niyo ako hinahanap. So ang tanong sa atin ng Panginoon, 2,000 years ago nangyari yun, tinatanong pa rin ni Lord hanggang ngayon sa atin. Bakit mo ako hinahanap? Tanongin mo yung kalapit mo, sabi mo, bakit mo daw hinahanap si Lord? Pwede ba nating imbestigahan ang ating mga puso at tanungin natin ang ating sarili, bakit ko hinahanap ang Diyos? Bakit ako nandito sa lugar na to? Bakit ako nakikinig niyang kay Glenn na yan? Ba't ako nandito? Diba? Dito, sa istorya na to, kita ni Jesus ang dahilan kaya siya hinahanap ng mga tao. Dahil nakakain kayo at nabusog. Ang totoo niyan ay kaya namang uling pakainin ni Jesus sa mga taong iyon. Pero wala namang imposible at mahirap sa Kanya. Napakain niya yung 20,000, kaya niyang ulitin uli yun. Kaso, ang Panginoon, mahal niya tayo. Mahal niya ang tao. Ayaw niya mapahamak ang bawat isa sa atin. Kapag ginawa niya na lagi na lang tayong pakainin at busugin, walang buhay sa atin. Kasi kung idediretso niya sa John 6:63, diyan din sinabi sa same chapter, sinabi ng Panginoon, ang Espiritu ang siyang nagbibigay buhay. Walang napapakinabangan, sabi din sa version na kinuha ko, walang napapakinabangan ang laman. Sa King James ay walang pakinabang sa laman. Sa English ay walang kita sa laman. Walang profit. Sino ito yung naging negosyo o gusto magnegosyo? Di ba ang gusto natin sa negosyo may kita? Bakit pa ako magnegosyo kung walang kita? Ay tigilan yan. Sayang ang oras, sayang ang lakas, sayang ang lahat kung wala din lang kita. Kung walang profit. So, sabi ni Jesus, it is a spirit that gives life. The flesh profits nothing. Nothing. Wala. Kaya kayo pumupunta dito dahil gusto nyo mabusog, gusto nyo makakain, wala kayong pakinabang. Bakit mo bibigyan ng tao ng isang bagay na walang pakinabang? Hindi mo mahal ang tao kapag ganon. Binibigyan mo siya ng basura. Ba't hindi mo bigyan ng kayamanan? Ba't basura ang binibigay mo? Kaya pag sa church na ito, sa lugar na to, ang laging pinipreach pera, yumaman, bagong bahay, bagong lupa. Lahat yon basura. Hello? Hindi ang masama yung mga yun. Ako nga nakadamit
Kung masama ang damit, ay dapat hubot-hubad tayo ngayon. Kung masama ang bahay, dapat sa kalsada ka natutulog. Kailangan natin ng mga bagay na ito, pero ang point ni Jesus, nasisira ang mga ito. Nawawala ang mga ito at magugunaw ang mga ito. Kaya si Lord, sa sobrang pagmamahal niya, hindi siya magtuturo ng puro basura. Magbibigay siya sa atin ng kayamanan, yung mga bagay na walang hanggan. Gusto ng Panginoon para sa atin. So hindi niya pinakain yung naghanap sa Kanya. Disappointed lahat. Si Lord, kadalasan, nadidisappoint tayo for our own good. Si Lord, ba't kaya hindi niya binigay sa akin to? For your own good. Ba't kaya hindi siya ang napangasawa ko? For your own good. Bakit kaya hindi ako natanggap sa trabaho to? Napakatagal ko baga nag-apply. For your own good. Bakit pa hindi nagkiklik tong negosyo ko? Lugi ako. For your own good. Hindi mo alam kasi ang Diyos ang nakakaalam ng mabuti para sa iyo. Akala mo, ikaw ang nakakaalam ng higit kaysa sa Panginoon mo. Pero ang Diyos ang nakakaalam na lahat ng bagay. Alam niya ang tamang oras kung kailan ibibigay. At alam din niya kung mapapahamak tayo kung ibibigay niya. Kaya nga pag nakikristo ka, lagi ka lang dapat masaya. Kasi ang katwiran mo dapat, alam niya ang ginagawa niya. Alam niya ang ginagawa niya. Alam ng Diyos ang ginagawa niya. Pwede ba natin maging buntong hining ngayon? Sabi niyo nga, alam ng Diyos ang ginagawa niya. Alam ng Diyos ang ginagawa niya. Kapag meron kayong kinaharap na problema, sabi niyo, alam ng Diyos ang ginagawa niya. Kapag meron kayong hinihingi na hindi niya binigay, sabihin niyo, alam ng Diyos ang ginagawa niya. Ang pinakaayaw ng Panginoon, nakita ko sa Genesis, sa Exodus, ay yung mga taong reklamador. Okay, umamin tayo dito. Sino nakapagreklamo dito? Magsabi ng amen. Yes, kasama ako. Lahat tayo nakapagreklamo na. Alam niyo ba, nalaman ko ibig sabihin ng reklamo? Yung lalim, kapag nagreklamo ka, yung itsura ng isang tao nagreklamo o reklamador, ganito palang itsura noon. Lord, hindi ka marunong. Ganito dapat. Wow. Ikaw na. Di ba? Pag nagreklamo pala tayo, parang sinasabi natin sa Diyos na mahina siya. Sa totoong salita, diretsa ang usap. Yung mahina siya, yung may tao sa school na matalino, di ba? Di ba sa school di ba may medyo mahina? Yung mahina makagets, medyo mabagal matuto. Kapag nagreklamo ka, sinasabi mo si Lord, medyo mahina. Oh my God. Kasi Lord, dapat ganito eh. Kasi Lord, dapat binigay mo na ito eh. Kasi Lord, dapat gantong edad, nasa ganito na ako eh. Hindi mo kasi ako. Yan ang itsura. Kaya pala noon, kapag nagreklamo, kinakain ng lupa. Nung Old Testament, pag nagreklamo sila at nagrebel sa Panginoon, bumubuka ang lupa, kinakain sila. Kasi pag nagreklamo pala tayo, sinasabi natin, ang Panginoon ay medyo mahina. Kasi dapat ginawa niya ni Lord, yun nasa isip mo. O ginawa ni Lord, yun nasa plano mo. Sino naniniwalang mas matalino ang Diyos kaysa sa atin magsabi ng amen? Huwag ka magreklamo. Sabi mo sa iyong kalapit kapatid, huwag tayo magreklamo. Mas matalino pala ang Diyos sa atin eh. Di ba? Amen? Anong nireklamo mo? Kapag sinasabi mo nagreklamo ka, sinasabi mong mas matalino ka sa Kanya. Ganun po yung kasimple. Kaya po, mabigat ang magreklamo. Masama ang magreklamo. Yup. Diba? Nahanap mo ba siya?
Hinahanap mo ba talaga siya? O ang hinahanap mo yung kaya niyang ibigay sa iyo? Amen? Pagpapala, yung makakilala ka ng taong tapat. May mga taong ikinasal ng may pera na. May mga taong kinasal ng walang kapera-pera. Napakapalad ng isang lalaki na minahal siya ng babae hindi dahil sa pera niya. May picture dati si Manny Pacquiao at saka si Jinky na sila kinasal. Tapos, ang natanggap yata nila kung di ako nagkakamali, 500 na pakimkim. Basta hindi ganun kalaki. Hindi naman mayaman si Manny. Kada boxing niya ay 150 pesos ang naibabayad sa kanya nung hindi pa siya sikat. Kaya nga, nag-construction pa yan sa bandang Laguna sa atin. Nakwento niya yun. Sa atin, napunta si Manny sa Laguna, nag-construction. So makita natin na si Jinky at si Manny hindi nagsama sa sarap o sa yaman. Nagsama sila kasi si Jinky, ring girl. Siya pag yung round 2, yung may hawak na number 2, tapos umiikot doon. Sexy siya, maganda siya, maputi. Natipuhan ni Manny, niligawan, naging mag-asawa. Pero after na sumikat siya, may mga babaeng na-link kay Manny. Kung kayo medyo marites, kilala niyo kung sino-sino. Meron ba din nakakilala kung sino yun? Taas na lang kamay, huwag niyo nang sabihin kung sino. Sino nakakilala dito ng mga babaeng na-link kay Manny? Taas ang kamay. Ang mama lang ako, si Joey, nagkakahalataan tayo, Joey, yung mama. Kami lang tatlo nakakalam, ang hina nyo naman. O kami lang tatlong umaamin. Walang naling kay Manny nung may pera na siya na pangit. Mas maganda pa kay Jinky yung mga nalink. May pera eh. Diba? Nga, uso sa mayayaman yung prenuptial agreement. Alam niyo yun? Medyo batas tayo ng konti, law. Halimbawa, yung babae, may pera. Yung lalaki, may pera. May bahay at lupa yung babae, may bahay at lupa at mga sasakyan yung lalaki. So, ikakasal yung dalawang may pera. Ang prenuptial agreement, lahat ng pag-aari ng binata pa itong lalaking ito ay kanya. Lahat ng pag-aari ng babaeng ito nung dalaga pa siya ay kanya. No oras na kinasal sila, hindi sila pwede magkaagawan ng ari-arian. Pero lahat na magkakaroon sila sa oras ng kanilang kasal, sa loob ng panahon na sila kasal, ay conjugal property, kanila. So, halimbawa, nag-away sila, naghiwalay sila. Akin ang bahay mo. Aba, binata pa ako, akin na yan, hindi pwedeng sa'yo yan. Prenuptial agreement. No? Pero napakapangit. Na kaya kita pakakasalan kasi meron kang kailangan ko. Gusto niyo papakasalan kayo dahil yun dahilan? Diba? Isip-isipin niyo. Kaya ka papakasalan kasi sa pera mo. Hirap. Diba? Totoong usapan lang po tayo. Kaya napakapalad ng lalaki o ng babae na nagsama sa hirap. Kasi kahit papano, medyo puro ang dahilan kaya kayo nagsama. Hello? Di ba, mga kapatid? Bakit mo papakasalan si Jesus? Yun ang tanong. Kasi alam niyo ba, sa langit may dakilang kasalan. Di ba? Inulit-ulit ko to. At ang kasal
Hindi pwedeng matuloy ang kasal kapag yung isa lang ang nagmamahal. Tinatanggap mo ba ang lalaki to? Yes po. Amen po. Tanggap ko po. Sa hirap at sa ginhawa, opo. Pag yung babae tinanong at tumahimik, takpos. Hindi sumasagot, hindi tuloy ang kasal. Diba? Kaya si Jesus, tanungin mo, kung mahal tayo at gusto tayong maging asawa, tinatanong pa ba yun? Sa labis na pag-ibig na pinakita niya sa bawat isa sa atin. Kaya walang problema dun sa groom. Ang may problema ay dun sa bride. Kaya pinupurify ni Jesus yan eh. Kasi maraming hindi pa tama, hindi pa matured. So, sa teaching sa word, minamatured natin yung bride. Kagaya nito, ang word ang nagpapamatured sa atin. So, tinatanong yung bride, tayo yun, mahal mo ba si Jesus? Bakit mo siya gustong pakasalan? Eh, mga babaeng practical, kasi may pera. May utang kaming malaki yung pamilya namin, mababayaran niya. Mahal ba yun o hindi? Kaya yung sumagot. Diba? Kaya ang hirap din ng mga lalaking may pera, ang hirap din lumagay sa lugar nila. Hindi mo maiiwasan na madudero ang mga lalaking may pera. Bakit niya ako gusto? Hindi naman lahat, hindi ko nila lahat mga kapatid, pero alam nating merong hindi tama. Merong ilan na hindi tama. Kasi minsan, diretsa ang usap pag nakakita kayo ng matandang lalaki. Matandang lalaki, halimbawa, magandang kotse. Tapos nakita yung asawa, nakadalasin na pagkakamalang anak. Anak niyo pa, hindi, asawa ko. Ano kagad na iniisip ng tao? Hindi niyo masisisi ng isipin ng tao ay ganun. Pero hindi ko nila lahat. Meron naman talagang nagmamahal dun sa lalaki kahit may edad. Pero kaduda-duda. Kaduda-duda. Huwag niyong husgahan ng tao bakit ganun mag-isip. Natural yan. Okay? Bakit ko dinadaan sa ganun? Kasi ilarawan yon ng relasyon natin kay Jesus. Bakit mo siya hinahanap? Bakit mo siya gustong pakasalan? Bakit mo hinahanap si Jesus? Dahil lang ba sa may bibigay ng Diyos sa atin? Hindi po masama na humingi sa Diyos. Dahil sabi ng Panginoon, humingi ka sa Ama. Pero ang dahilan mo lang ng pagpunta sa church ay dahil gusto mo ng mga bagay na matatagpuan mo sa daigdig, ay basura po yun. Dahil pansamantala yun. Ang hingin natin, sabi ni Lord sa Matthew 6:33, ngunit higit sa lahat, pagsikapan ninyo. Higit sa lahat, ang alin? Ang masunod ng kalooban ng Diyos, ang pagharian ka ng Diyos, ang kanyang katuwiran, ang iyong mapamuhay. Yung pala dapat pinagtatrabahuhan. Kung pinagtatrabahuhan natin ang ating hanapbuhay para magkapera tayo, walang masama doon, pero dapat higit doon, ay ang mga bagay na tungkol sa Panginoon. Mawala na ang hanap buhay, wag lang ang relasyon sa Diyos. Mawala na ang pera, wag lang si Jesus. Mawala na yung tao sa buhay mo na yan, wag lang si Jesus. Yun ang ibig sabihin nito, priority. Sabihin niyo nga, priority. Hindi naman sinasabi ni Lord na wag ka na magtrabaho, wag ka na mag-provide sa pamilya mo, ako unahin mo. Hindi. Higit sa lahat, ang sabi ni Jesus. Kung pinagsisikapan ninyo ako na mahanap dahil nabusog kayo at nakakain, okay, tatanggapin ko na yan. Pero dapat mas trabahuhin nyo, mas hanapin nyo yung mga bagay na hindi nasisira. Yung mga bagay na magpakailanman. At ang anak ng tao, sabi ni Jesus, ang magbibigay nito sa atin. Kaya tama tayo ng lugar na pinupuntahan. Tama tayo na pumunta tayo sa salita ni Kristo dahil si Kristo ang magbibigay ng buhay na walang hanggan.
Hindi mabibigay ng pera, hindi mabibigay ng posisyon, hindi mabibigay ng kapangyarihan ng mundong ito, hindi mabibigay ng mga bagay sanlibutan ang walang hanggan. Si Jesus lang. Na kay Jesus ang buhay, wala sa sanlibutan ang buhay. Si Jesus lang ang daan, ang katotohanan at ang buhay, sabi ng salita ng Diyos. Yan ang pinapangaral natin at sinisigaw sa kalsada. Kay Jesus lang matatagpuan ang buhay. Hindi tayong kayang pasayahin ng mga bagay sanlibutan ito. Magsisi na tayo at magbago ng ating isip, magugunaw ang buong sanlibutan. Hindi mananatili. Ni ikaw at ako ay hindi mananatili dito sa sanlibutan. Mamamatay tayo, wala sa ating hindi ibuburol. Kaya unahin na natin ang Panginoon. Hanapin na natin ang Kanyang mukha habang nandyan. Huwag nating pagmatigasin ang ating puso habang narinig natin ang salita ng Diyos. Yan ang mensahe ng Ebanghelyo. Dahil nais ng Diyos maligtas ang lahat. Kung ang Diyos ay walang pakialam sa atin at walang pagmamahal sa atin, eh pinakain na lang tayo ng pinakain. Kasi Jesus, hindi nagmamahal sa akin. Ay, nanap niyo ako, nabusog kayo. Sino may tinapay dyan? Padamay ko uli. Diba? Napakawalang kwentang propeta nung ganon. Walang pagsasaalang-alang sa totoong kayamanan o totoong mahalaga, which is ang relasyon sa Panginoon. Amen? Ang Espiritu ang may buhay. Ang ibinigay ni Jesus sa mga taong yun ay spiritual na, hindi na pagkain. Ngayon, sabi nga ng isang preacher na pinapakikinggan ko, kapag nagsabi ka na ng spiritual at nagsabi ka na ng katotohanan, dyan aalis sa mga tao. Pero pasalamat ka, ang umaalis kasi yung talagang hindi naghahanap sa Ama o hindi naghahanap sa Diyos. Di ba? Kung babasahin nyo kasi ito, sinasabi ni Jesus yun. Dinadala ng Ama kasi. At meron talagang alam na ni Jesus yung mga tinawag. Alam na ni Jesus talaga sa simula pa kung sino yung talagang mananampalataya. Alam niya na kung sino yung aalis. Kasi omniscient eh. Hello? Hallelujah. Tuloy nga natin ito ng konti. Sabi dito, huwag ang pagkain nasisira ang inyong pagsikapang kamtan, kundi ang pagkain hindi nasisira at nagbibigay buhay na walang hanggan. Yan ang ibibigay sa inyo ng anak ng tao sapagkat ipinapakita ng Diyos, Ama, na siya ang may ganitong karapatan. Kaya't siya ay tinanong nila, ano po ang dapat naming gawin upang matupad namin ang pinagagawa ng Diyos? Diba? At least, ang mga tao ito, nagtanong na ng tama. Tama kasi yun. Tama na gusto mong paluguran ng Diyos mo. Tama na gusto mong mahalin ng Diyos mo. Walang dapat nagbabawal doon. Dapat pinopromote yun. Dapat itinuturo yun. Na mahalin natin ang Diyos. Alamin natin ang Kanyang kalooban. Iyon ang tanong eh. Di ba? Ano po ang dapat naming gawin upang aming matupad ang pinagagawa ng Diyos? Kasi may pinagagawa talaga siya. Si Lord naman, napakabait. Sinasabi ang sagot. Itong pinagagawa sa inyo ng Diyos, sumampalataya kayo sa sinugo niya. Maniwala kayo sa akin. Kasi hindi nyo kayang iligtas ang inyong sarili. Walang tao makapagliligtas sa kanyang sarili. Walang tao makatutupad sa mga salita ng Diyos. Walang makasusunod sa lahat ng utos ng Diyos perfectly. Lahat tayo ay kapos. Lahat tayo ay nagkasala. Lahat tayo ay papuntang impyerno. Maniwala tayo kay Jesus na tagapagligtas. Yun ang pinagagawa ng Diyos. Ay maraming tao nire-reject si Jesus. Gagawa siya ng sarili niya katuwiran. Magbibigay sa mga tao, papakain sa mga mahihirap, pero hindi niniwala kay Jesus. Impyerno pa rin yun. Kasi hindi yun ang pinagagawa ng Diyos. Ang pinagagawa ng Diyos, maniwala ka sa sinugo niya. O, ngayon naniniwala ka sa sinugo niya, tsaka ka magpakain. Tama na yun. Di ba? Kasi, ba't ka nagpapakain? Ba't ka tumutulong sa mahirap? Kasi yung utos ni Jesus, tamang-tama. Diba? Hindi, ba't ka namimigay? Ba't ka tumutulong sa mahirap? Eh kasi may video, kailangan i-post, kakandidato ako next year eh. Di ba? Mabuting gawa pero mali ang motibo.
So dito, sabi, anong dapat namin gawin para masunod namin si Lord? Maniwala kayo sa sinugo niya. Kaya nga ako pinadala dito eh. Kasi hindi niyo kayang iligtas ang sarili niyo. Pinanganak kayo sa kasalanan, mamamatay kayo sa inyong kasalanan. Yan ang sabi ni Jesus. Kailangan siya ang maging daan, katotohanan at ang buhay. So sabi naman ng mga tao, sige, sabi mo ikaw, okay, tanggap na namin. Sabi mo ikaw, okay. Ano pong himala may papakita ninyo? Maniniwala kami sa iyo, Lord Jesus. Kung may pakita kang himala, ganyan ang mga Hudyo. At hindi lang Hudyo, ganyan ang tao. Minsan kaya nagkakaroon ng anti-Semitism o anti-Semitic, mga taong galit sa Hudyo. Hindi namang Hudyo lang ang may gantong ugali. Lahat ng tao gantong ugali. Kawawa din naman ang mga Israelita. Kawawa din ang mga Hudyo. Lagi sila napag-iinitan. Ba't ganyan ang ugali ang mga Hudyo? Ba't sila ganun? 40 taon na silang pinapakain eh. Nagrebelde pa rin sa Diyos. Excuse me, kahit hindi ka Hudyo, ganun ka din. Hello? Kawawa naman sila. Recently lang, maiba tayo ng konti. Merong sumumpa sa Israel, patay ba? Sa conference. They will suffer the wrath of Allah. Pagkatapos, bagsak, patay siya. Dudurugin ang Israel. At ang Israel daw ay magdurusa sa galit ni Allah. Bumagsak yun. Tingnan niyo social media. Bagsak, patay. On the spot. Kaya, delikado nagagalit sa Hudyo. Delikado. Kaya huwag na kayo magalit sa Hudyo. Ba't kayo sila? Ba't nila nireject si Jesus? Bakit nila pinako si Jesus? Talaga walang yaya mga Hudyo. Oy, kung hindi nila pinako, hindi tayo naligtas. Di ba? Magagalit kayo dahil pinako si Jesus, pinako nila. Totoo naman, hindi naman Pilipino ang pumako kay Jesus eh. Hudyo. Magpasalamat kayo, pinako nila. Naligtas tayo. Diba? Huwag kayo magalit sa Hudyo, delikado, bumabagsak, patay. I will bless those who bless you. Alam niyo ba kung kanino sinabi yun? Sa Israel sinabi yun. Sa Genesis yung sinabi, I will bless those who bless you. I will curse those who curse you. Hanggang ngayon, effective. Hindi kina-cancel Lord yung word niya, may sumumpa sa Israel, bagsak, patay. Kaya ako, hindi ko susumpain. I will bless Israel. Amen. So sabi ng mga Israelita na mapagtanong, mga Israelita ang mapaghanap ng himala, hindi lang naman sila, tayo din yun. Ganon din tayo. Ebidensya. Diba? Hoy, alam nung araw, ako'y namblema, pinag-aagawan ako. Patingin ng picture. Hindi nahalata ngayon na pinag-aagawan ka. Patingin nga, oh, ang ganda mo, oh, talagang pag-aagawan ka nga, noon. Diba? Alam nyo, akong pinakamaganda naging face of the night ako ng prom. High school prom. Patingin ng picture. yung nagsabi pa yung mukha patingin nga ng picture. Hindi naniniwala. Huwag niyo sisihin ng mga tao, mga Hudyo, kung hindi naniniwala, kung wala ebidensya. Ganon talaga natural na tao. So naghihingi sila ng ebidensya. Anong himala mapapakita mo upang maniwala kami sa iyo? Ano ang iyong gagawin? Ang mga ninuno namin nung unang panahon, kumain sila ng mana o ng tinapay sa ilang, na yung mana na yun ay nagmula sa langit. Wow, grabe ano. Sila'y binigyan niya ng tinapay at naggaling sa langit. Pero tingnan mo, ang pinakapuso ng tao dito, hanggang ngayon tinapay pa rin ang hinahanap nyo. Kung hindi pa naman bulag. Di ba ga? Nagpunta dahil nakakain at nabusog. Tapos ang gustong himala ay tinapay pa rin. Kasi nung pinakain mo sa amin, Jesus, nanggaling doon sa bata. Di ba may batang hinang may dalang baon? Ngayon, this time, wag sa bata mo pagalingin. This time, papatakin mo sa langit. Ang alin? Tinapay pa din. Siguro sabi ni Jesus, hindi pa rin nila nagigits. Hanggang ngayon, gusto pa rin nila babusog. Sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo, hindi si Moises
ang nagbigay sa inyo ng tinapay sa langit. Pati ba tinapay pa rin ang usapan? Gusto ko na nga ilayo sa tinapay eh. Kaya, di ba, ang aking Ama ang nagbibigay sa inyo ng... Alam niyo po, sa mundo, pinag-uusapan lagi pera. Di ba? Sa ating workplace, pera pinag-uusapan. Sa negosyo niyo, pera pinag-uusapan. Di ba? Paano kumita ng pera? Kaya, in ngayon yung mga negosyo topic, sa social media, paano yumaman, success. Puno na tayo ng ganito, puro pera, puro pera, puro pera. Tapos pagdating sa church, puro pera pa rin. Ang topic, hindi na. Pero yung mga tao pumunta sa church, yung pa rin ang gusto nilang marinig. Pera, pera. Yun ang tinapay ng tao ngayon eh. Diba? Yun ang tinapay ng tao ngayon. Pera, kayamanan, mga bagay sa daigdig. So sabi ni Lord, si Moses, hindi siya nagbigay sa inyo, kundi yung aking Ama ang nagbigay sa inyo tunay na tinapay na galing sa langit. Sapagkat ang tinapay na galing sa Diyos ay ang bumaba mula sa langit ang nagbibigay buhay sa sangkatauhan. So sabi ng mga tao, oh talaga, Ginoo, bigyan niyo po kami lagi ng ganyang tinapay. Di ba? Kahirap kausap ng mga ito, ba? Inilalayo mo na yung topic sa pera, mukha pa rin pera. Yun pa rin ang gusto. Wala ngang buhay sa tinapay na sinasabi ninyo. Bibigyan ko kayo ng totoong tinapay. Yun ang ginawa ni Jesus dito. Sumagot na si Lord. Sinabi ni Jesus, ako yung tinapay na yon. Bigyan nyo kami ng tinapay na to, Ginoo. Ako ang tinapay. Ay lalo na silang naguluhan. Hindi ka naman masarap kainin. Mukha ka pa nga, Lord, hindi naligo. Tandaan natin, may katawan si Kristo noon. Maalikabok sa lugar nila. Tapos kakainin puro kapalibag. Hindi nila nagigets ang ibig sabihin. Kaya minsan, pag nagturo ng salita ng Diyos sa church, meron talagang hindi makakagets. Sabi mo sa kalapit mo, nagigets mo ba? O gusto mo pa rin ng Lord, yung aking hanap buhay, i-bless mo. Lord, bigyan niyo po ako ng gantong pera. Lord, bigyan niyo po ako ng sakyan. Lord. Kaya ka ba nagpupunta kasi gusto mo mabusog? O kaya ka nagpupunta dito dahil gusto mo yung tinapay ng buhay? Si Jesus. Amen? Hallelujah. Ako ang tinapay ng buhay, ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman at ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Grabe to. Alam nyo, i-meditate nyo to. Kulang ang lifetime bago mo magets to. Patulong ka sa Espiritu Santo para maunawaan natin to. Napakalalim nito. Tingnan mo, hindi na magugutom kailanman, hindi na mauuhaw kailanman, kapareho ng sinabi doon sa babaeng Samaritana. Siguro iniisip mo, hindi na magugutom. Mamaya lang, lalo na sa atin, no, mga taga-Paite, ilang beses po kayo kumain? O kain na naman, kakakain lang natin kanina. Ano yung sinasabi ni Jesus na hindi na magugutom? Kain tayo ng kain. Diba? And I'm sure, hindi literal food ang sinasabi ni Jesus dito na kagugutuman natin. Na magugutom tayo. Hindi na magugutom kailanman ang lumalapit sa akin, hindi na ang sumasampalataya sa akin, hindi na mauuho kailanman. Ngunit sinabi ko na sa inyo, nakita na ninyo ako, ngunit hindi pa rin kayo sumampalataya sa akin. Lalapit sa akin ang lahat ng binigay sa akin ng Ama at hindi ko itataboy. Kailanman ang sino mang lumalapit sa akin. Alam niyo, malimutan natin lahat ng message na ito, wag lang yun. Hindi ko itataboy, sabi ni Jesus. Kailanman ang sino mang lumalapit sa akin.
Kaya lapit lang. Lapit lang. Nagkasala po ako. Lapit lang. Mukha po akong pera. Sino ba sa ating hindi? Lapit lang. Lahat naman tayong makasalanan. Lapit lang. At kapag lumapit kay Jesus, babaguhin ka niya. Kapag lumapit ka kay Jesus, hindi ka niya itataboy. Hinding-hindi ko itataboy. Kailanman ang sino mang lumalapit sa akin. Ako ang bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban niya na nagsugo sa akin. Ito ang kanyang kalooban, ang huwag kong hayaang mapahamak ang kahit sino man sa mga ibinigay niya sa akin. Si Lord pala ang mag-iingat sa mga taong lumalapit sa Kanya. Di ba? Nakakatuwa. Siguraduhin mo lang lumalapit ka. At kapag ikay lumalapit sa Kanya, hindi Kanya itataboy. At kapag ikay nasa Kanya, iingatan Kanya magpakailanman. Sabi, bakit merong hindi naliligtas? Dati na naligtas, hindi nawala. Hindi nagpatuloy sa paglapit. Lumayo. Pag lumapit ka kay Lord, maupo ka sa kanan ko hanggang sa lubos ako mapasuko ang iyong mga kaaway. Alam niyo ba gagawin ni Lord sa atin yan? And the God of peace will soon crush Satan underneath your feet. Kung ginawa ng Diyos sa kanyang bugtong na anak na si Jesus, na dahil nag-submit si Jesus sa tatay niya, natapakan ni Jesus si Satanas, mag-submit tayo kay Jesus at tatapakan din natin ang ulo ng ating mga kalaban. Hallelujah! Mapapasuko mo. Di ba? Mapapasuko mo. Kung patuloy kang lumalapit, patuloy kang nagpapasakop, bakit may nawawala? Bakit may hindi nagpapatuloy? Kasi hindi patuloy na lumalapit, lumalayo. Sabi mo sa iyong kalapit, kapatid, huwag kang lumayo. Lapit lang. Hindi ka naman tinataboy, ba't ka lumalayo? Kasi kaya lumalayo, hindi niya gusto ang Panginoon. Kumbaga sa kinakasal, mahal mo ba? Hindi. Amen? Praise God. Hallelujah. Kulang ang oras. Mala-seminar na dapat ito. So yun po ang nais kong i-share ngayong umaga. Hinahanap mo ba siya? Kayo po ang makasasagot niyan. Bakit mo siya hinahanap? Amen? Level up. Kailangan taasan natin ang ating level. Kaya tayo nagsisimba dahil gusto natin siyang makilala. Hindi dahil sa mga kaya niyang ibigay. Kailangan mo pala ng pera Sa Bombay ka lang lumapit. Joke lang. Hindi tayo tataboy ng Panginoon. Tayo manalangin. Tayo magpasalamat. Let us pray. Lord, salamat po sa iyong salita. Hindi namin kayang iligtas ang aming mga sarili. Kaya ka nga po bumaba mula sa langit upang ikaw po ang aming maging tagapagligtas. Salamat, Panginoon, sa iyong salita na sinabi mo, ang sino mang lumalapit sa iyo na hindi mo itataboy kailanman. Salamat, Panginoon. Patawarin mo kami kung kami natatangay ng mga bagay sa sanlibutan ito. Patawarin mo kami kung kami nagiging marupok. Patawarin mo kami, Panginoon, kung kami nakikiapid sa sanlibutan. Nais namin maging tapat sa iyo. Kaya kami naririto dahil nais naming makilala ka. Hindi dahil sa kaya mong ibigay o napaman, kung dahil sa ikaw ay ikaw. Panginoon, salamat po sa iyong salita. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Lahat ng mga anak ng Diyos dito magsabi ng Amen and Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
Dadako po tayo sa pagpipira-piraso ng tinapay. Thank you, Lord. Jesus, thank you, Lord. Falling down in worship, Sing a song song of ages to the Lamb. And all who've gone before us, and all who will believe, sing a song of ages to the Lamb. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name. Tayo po lahat ay tumayo. Brothers and sisters, above them all. let's sing to the Lord. Your name, your Jesus. All thrones And dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you were lifted high, holy, holy forever. And the angels, let the angels cry, and the angels cry, holy, and the angels cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Brothers and sisters, taas po natin ang tinapay na kung saan ang tinapay na ito ay sumisimbolo sa katawan ng ating Panginoong Hesus na siya nasugatan, nasaktan, nabugbog upang tayo gumaling sa lahat ng ating karamdaman. Itinasa ni Jesus ang tinapay at pinagpira-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na binibigay ko naman para sa inyo. Tuwing ito'y inyong kakanin, tanggapin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Sabay-sabay po natin kanin. Tasaman po natin ang saro na kung saan ang sarong ito ang siyang humugas sa ating mga kasalanan, sumisimbolong dugo niya. Gayun din naman matapos magapunan ng Panginoong Kristo ay dumampot ng saro at sinabi, ang sarong ito ay ang aking dugo na siyang nagpapatibay sa bagong tipan. Tuwing ito inyong iinumin, gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Sabay-sabay po nating inumin. You may be seated in the presence of the Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Announcement po, patuloy po ang pagtanggap ng church na ito ng ating mga ikapot handog. At nagagamit po ang mga funds na yan upang patuloy ang church. Magpatuloy din po ang ebanghelyo, pangangaral ng mabuting balita. Magpatuloy ang discipleship. Magpatuloy ng pangangaral upang ang mga tao ay magkaroon ng kaligtasan. Kaya po, sabi po sa Biblia, ang nagbibigay sa Panginoon po ay hindi nawawalan. At ang pagbibigay sa kanyang gawain, lalo na sa pangangaral ng mabuting balita at pagdidisipulo, ay nag-iipon ng kayamanan sa langit. Hindi po talaga nawawalan ng kabuluhan. At ang lahat naman ng bagay ay sa atin ay hindi naman talagang atin. Lahat ay hiram. Sa pagkakataon at kumbaga opportunity para tayo maging bahagi ng pagpapalaganap ng mabuting balita. Andun po sa baba yung hulugan po ng tithes and offering, may kilagay na lamang po sa sobre at may kisulat din po ang inyong pangalan. Sa online naman po, meron tayong GCash
At meron tayong, online. At meron tayong bank account. Praise the Lord. Meron po tayong discipleship. We emphasize double time tayo sa discipleship. Ang Sunday fellowship ay isa, ang discipleship ay dalawa. Meron po tayong discipleship tuwing Wednesday. Attend po kayo, 7:30 ang umpisa. Meron din po tayong discipleship trainings. Mga trainings po ito sa Saturday. Nagsisimula po ng 3 p.m. hanggang 4:30. Attend po tayo dyan kung may time. Ano po? At kung walang time, gawan ng time. Naalala ko si Pastor Peter Tanchi, the myth of no time. Hindi talaga totoo yun. Wala akong time, hindi totoo yun. Kapag gusto mo, kaya mong gawa ng time. Tama. Amen. Kailangan lang natin gustuhin. So, invited po tayo dyan sa Wednesdays and Saturdays. Sa mga kabataan naman po, may gawain tayo ng Friday. So, yan. Children, meron tayong gawain ng 8 a.m. Kasi po, dahil nga sa maliit ang ating venue, hindi po kakasya kapag may children pa dito. So, meron po tayong bukod na fellowship ng mga children. Ano po? Yun po. Tingnan lang po tayo sa ating FB page para makita po natin yung mga announcement at yung mga gawain. Nandiyan po lahat. Amen. Tayo po lahat ay tumayo. Thank you, Lord. Taas po natin ang ating kamay sa langit. Lord, Maranatha, Maranatha. Lord, come quickly. Lord, come quickly. Salamat, Panginoon. Tinuturoan mo kami na mamulat sa katotohanan at hindi makasama sa bulag na sanlibutan. Panginoon, ang panalangin namin, gamitin po ang bawat isa sa amin upang maging instrumento mo, upang ang mga tao ay makakita sa kanilang pagkabulag. Gamitin mo liwanag at asin ng bawat isa, maging pagpapala. At sinabi mo, Panginoon, hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami iiwan. At ang lahat ng pangailangan ay pawang idadagdag mo na lamang sa amin, Panginoon, dahil inuuna ka namin. Salamat sa lahat ng papuri at pagdakila. Ito ang aming panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Lahat ng tagumpay, magsabi ng Amen. Amen and Amen.